Shout out kay Katsakino Dukusin, Juan Solege at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang ang 6'7 na si Ben Phillips ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra dahil magkakaroon ng shake-up dito sa Converge. Parang nakita ng Converge na sobrang dami ng kanilang big man na hindi naman nila magagamit. Si Gio Ambohot nga at si Kit Saldivar hindi nila mabigyan ng playing time. Ano pa kaya kung idadagdag mo ito si Ben Phillips at parating ito si Justin Baltasar. So gusto nilang mag-unload ng big man ngayon at magdadagdag ng guard para magkaroon ng mobility yung kanilang lineup. So mukhang mangyayari itong 6'7 na si Ben Phillips pupunta dito sa Barangay Ginebra kapalit ni Bon Pesumal at ni Aljon Mariano. Kung titignan natin kasi ang Converge, ang daming big men nila. Andyan si Arana, itong si Baltasar. Of course, alam natin, si Brian Santos, 6'7 yan. Si Kit Saldivar, 6'7. Si Gio Ambohot. Ang dami ng mga big men na Converge. Hindi naman nila mabibigyan ng playing time. Plus, meron pa silang import na 6'5. So, kaysa naman masayang itong si Ben Phillips, dadali na lang dito sa Barangay Ginebra dahil ang gusto ngayon ng Converge magkaroon ng mga wingmen na scorer katulad ni Bon Pesumal. At itong si Aljon Mariano, two-way player yan, parang si Alex Stockton. Kaya sa tingin ko yan ngayon ang mukhang mangyayari kung bakit ibibigay ng Converge itong si Ben Phillips dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na matuluyan, itong si Ben Phillips ngayon ang magiging isa dito sa mga tinatawag natin na big men na magagamit ng Ginebra. Dahil itong si Ben Adamos, project player pa lang yan talaga, really, dahil ilang years na sa PBA, hindi pa masyado nakapagpapakita. At sinabi na ni Coach Tim Cone, 3 to 4 months na mawawala itong si Jamie Malonzo. So talagang medyo matagal-tagal lang iintayin bago ito makabalik. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi na itong si Ben Phillips magiging magandang addition yan dito sa Barangay Ginebra. Ang pagkuha ng San Miguel Beer dito kay Chris Rosales ay parang umpisa pa lamang dito sa kanilang gagawing revamp to sa kanilang guard position. Marami nang nakapunan na sobrang dami ng guards ng San Miguel, pero mukhang ganito ang gustong gawin ng Beermen. Kukunin nila itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Jubel Masters. Kapalit nitong si Evan Nava, yung kanilang draft pick, plus isasama itong si Simon Enciso. So magbabawas sila ng 2 guards at isa ang kukunin. Kapag nagkataon magiging rotation sa guard ng San Miguel, itong si Terence Romeo plus itong si Chris Rosales nandiyan na. And of course, alam natin si CJ Perez at si Jericho Cruz. Yan ang magiging guards nila. And alam natin na short rotation lamang itong si Coach George Gallant. Pero mabuti na rin kung meron kang Tyler Tio, Chris Rosales at Terence Romeo dyan. Plus of course, alam natin si Chris Ross. Kaya sa tingin ko, yan ang magiging rotation nila ngayon unless itong si Chris Ross ay i-trade din. Hindi pa natin natitiyak. Pero ang San Miguel Beer ngayon mukhang magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup nila. Dahil sobrang dami ng guards at mag-a-unload yan. Baka yung mga iba nilang guards dyan pa ay i-trade para sa isang power forward. Meron ding mga balita na ito si Geronte baka hindi na magtaga sa San Miguel at ite-trade na rin. So tignan natin kung ano magiging movements. Ang maliwanag dito, hindi pa tapos ang San Miguel Beer dito sa pag-a-adjust sa kanilang lineup dahil gusto nilang masiguro na sila ay pag-open nitong PBA ay magiging ready na talaga. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging hakbang ngayon itong San Miguel Beer para sila ay makabawi na. Alam din natin na itong si Coach George Gallant ay gustong siguraduhin na dito sa Governor's Cup magiging maganda performance ng Beermen dahil under pressure siya ngayon na magkampiyon. Alam naman natin, pag ikaw coach ng San Miguel, palaging inaasahan na ikaw ang magcha-champion. Kaya ito ang abangan natin ngayon dito sa Governor's Cup.